Good day, I am Eliza Dadula from Far Eastern University. I am here on behalf of the 4th group in Section 4 in the class Leadership and Decision Making. I am joined today by the Honorable Jerry May Calderon, the Mayor of Angono Rizal. Hello! Thank you, Mayor Calderon, for the privilege to have you for this interview po. Hiren. And you have been involved in public service and leadership as early as 17 years old, possibly even younger. This is your second term of being elected as the Mayor of Angono Rizal. And during the pandemic, DILG appointed you as the Discipline Ambassador of Region 4A. You faced tough challenges and carried great responsibilities as a leader. So my first question po is, based on your experience, what does leadership mean to you? Nakaka-influence. Leadership para sa akin, iyan yung guide. Iyan yung influence sa isang community. At syempre, higit sa lahat yung nag-i-inspire sa bawat kababayan mo. Now, I'm sure you also have a leader, someone you look up to and inspires you. Can you describe to us the key actions and behaviors of the person that you've experienced as your best leader? Yung direction. Yung pagkakaroon ng direction. And yung vision, saka syempre yung effective na communication dun sa tao. Sa mga tao. Siguro yun yung sabi kong yung key actions. Yun naman ang kailangan ng isang leader para mapagkatiwalaan ka rin ng mamayan. Next po, based on your opinion, are leaders born or made? Alam mo, sa pagkakaintindi ko, pagka sinabi ang leaders, ang isang leader na born, nandyan na yung qualities. Pero pag sinabi mong made, yun yung mga dinevelop na skills, di ba? Pero maganda yan pag pinagsama. Pero sa tingin ko, born ang isang leader. Kasi bata pa lang makikitaan mo na ng mga traits ng isang leader. Sa tingin ko, bilang ako, nandito na. Isa na rin siguro sa nakita ko dito na ako lumaki. Yung nakita ko sa pamilya ko. At doon na-develop yung skills na pwede kong maibahagi sa aking mga kababayan. So sa akin, ang leader ay isang pinanganak ng leader. Next po, to you, Mayor, what is a role model and in what ways are role models important for leaders? Siyempre, yun yung sinasabi nating example, diba? Yun yung tamang example na para sundin ng lahat. Diba? Pero magandang example. Ibig ko sabihin, inspirasyon. Yung qualities, yung behaviors and values nung isang role models para sa isang leaders. Kasi ang isang leader dapat sa kang role model. Hindi ka naman pwedeng nandyan lang tapos ikaw pa yung pasaway. Diba? Yung simpleng lumabas ka sa kalsada, nagdadrive ka, hindi mo sinunod yung traffic light. Diba? Hindi tama para sa isang leader. Kaya napaka-importante nung behavior pagdating dun sa yung ways ng role models para sa isang leader. Next po, who are your role models? What are their characteristics and what have you learned from them? Tatay ko yung masasabi kong role model. Siguro dahil sa nasabi kong qualities, behaviors, and values. Yun yung aking naibabahagi ngayon. Yun yung nakita ko at mas na-improve ko yung mga natutunan ko sa kanya. At syempre, mas naisasabay ko ngayon sa panahon ngayon bilang isang millennial. Yung mga qualities
na natutunan ko sa kanya. At syempre, kung ano ba yung natutunan ko sa kanya, yung siguro yung communication sa tao. Komunikasyon. Yung effective communication. Ayan. And next question po. What are some of the actions you take to create a climate for change and encourage risk-taking? Please specify. Siguro yung tiwala. Kailangan pakitaan mo yung mga tao nung mga bagay o syempre siguro hindi pakitaan muna. No? Una, explain mo muna sa tao yung gusto mo. Pakita mo yung future na pwedeng mangyari na para maintindihan nila. Siguro yun yung masasabi kong na actions and encourage risk-taking. Kasi hindi nila maintindihan kung wala kang impormasyon. Hindi ka nila pagkakatiwalaan kung wala kang sinasabi. Diba? So para sa akin, yun talaga. And yung effective communication pa rin ako. And connected po, as a leader yourself, what can leaders do to help others in the organization see the future? Yung parang kanina rin, yung bibigay ng impormasyon, pagpapaliwanag. Siyempre, hindi mo lang basta ipapaliwanag. Bibigyan mo sila ng example. Example, paano mangyari to? Kung ito yung gagawin natin. Papaintindi mo sa kanila. Kapag naintindihan na nila, saka mo siya i-execute. Kapag na-execute mo na ang isang bagay, makikita ng ating mga kababayan yung resulta. Bali, kailangan po talaga ng specify po muna. Hindi tayo pwedeng yung parang hindi ka pwedeng walang risk sa isang bagay. Hindi naman natin malalaman kung anong mangyari kung hindi natin susubukan. Wala namang mawawala. Pero lahat naman may pagsusubok. Diba? For the next question, should leaders let their constituents fail? Kindly explain your answer. Yes. Kasi yun yung risk-taking. Diba yung para tanong mo kanina, in-encourage mo na sila. So, ba't hindi mo, kung bakit? Oo. Lahat tayo nagkakamali kahit naman ako bilang isang leader, nagkakamali ako. So, para tayo matuto at maging better at mas ma-improve natin yung ano natin gustong gawin, hayaan natin magkamali ang simbahan. Next po, to you, Mayor. How can leaders create a climate of trust and facilitate relationships among people in a work team? Lead by example. Tingin ko, isa pang bagay yung be honest and open sa lahat. Diba? Open ka sa feedback, open ka sa negative comments. Katulad ng social media. Diba? Paano mo magkakatiwalaan ng isang post? Kung ang post, kung ang nag-post ay isang peking tao. Diba? Pero kung ikaw mismo leader ka, pakita ka ng paglapit do sa isang tao na meron kayo, na para magkaroon kayo ng bonding o relasyon, para makilala ka. Tingin ko, yun yung kailangan dun sa isang team. Diba? Na itiwala mo sa isa't isa at syempre, na para sundin ka nila. Yun ang para sundin. Bigyan mo rin sila ng mga gagawin. Hindi yung ikaw lahat. Yun siguro yung pagde-delegate din ng mga pagawain. Tiwala sila sa'yo, tiwala ka rin sa kanila. Kung anong kakayahan nila. Yun yung napaka-importante rin pagdating dun sa work team. Ayan. Bali, ang trust po dapat nagsa-start po sa inyo as a leader. Parang gano'n. Next po, being a leader is part of your life now.
and I'm sure you continue to seek ways to improve as a leader. What are 3 things that can be done to improve in each leadership practice, and what are 3 things that you can do to continue learning to be a better leader? Leadership practice. Sa tingin ko, time management kasi sa akin. Sa tagal ko dito. Kasi sa tingin ko lahat naman ng mga kailangan kong gawin, hinaharap ko na. Ang hindi ko lang magawa yung time management. Kasi sa araw-araw, alam mo itong mismong interview na to, muntik na hindi matuloy ito. Dapat, kasi meron akong alauna sa Kapitolyo. Diba? Yung ganong mga pagkakataon. Pero alam ko ito, importante sa inyo. Diba? Pero kaya yun yung mga bagay lang na nagiging problema. At lahat naman ng ugali nakaharap ko na eh. Diba? Yung pasensya mo dito dapat sobrang haba. Pero siguro to improve time management and yung pagiging pasensyosa. Ayun. And aside from being a mayor, you're also a daughter, a mother, and an individual. Please tell me about a time you struggled with work-life balance. Did you manage to solve the problem? How did you do it? Actually, hanggang ngayon hindi pa rin. Struggle pa rin ako dyan. Kasi, yung pag-aalaga sa 2 years old, nandun yung excitement eh. Diba? Yung toddler. Tapos nag-aaral pa ako. Diba? Tapos nandito ako na ang hirap-hirap, unpredictable lahat eh. Nung oras ko. Pero unti-unti, kaya nga usap na kami ng tatay ko pagdating dyan na hati kami. Siya sa field, nandito ako sa opisina na para kung ano man nakaganapan sa labas, at least naka-ready siya kung hindi ako makakalabas ng opisina. Kasi pag mayor ka, kulong ka na dito eh. Ikaw na lang yung pipilit sa sarili mo na para lumabas eh. Kung talagang napaka-importante nung kung ano mga event yun. Pero pag weekends naman, doon ako nakakaikot talaga. Kasi wala namang meetings dito kasi lahat ng ginagawa kong meeting sa labas na. So yan ako, pag uwi, konting laro, tulog na siya. So yun na lang yung hinahabol ko. Pero sabi ko nga, in time naman siguro mababalance ko na yung kung anong meron ako sa trabaho at sa sarili kong buhay. Turo, mali pa lang sabihin kung nag-struggle pa rin ako ngayon, pero ngayon natututo na ako. Ayun, kung paano ko siya i-manage. Ayun. Next po, as Angono has shown great governance performance for the past years. We already have 5 seals of Good Governance Awards, 1 or 2 of which was received under your term po in 2022. To achieve such effectiveness in your team, how do you monitor the performance of individual team members? And what specific ways do you motivate your team? Meron kami dito sa... Hindi naman. Lahat naman ng munisipyo meron nun. Yung performance... ano ba terms sa ganun? Performance na... May term dun eh. Teka, isipin ko lang. Parang ganun. Performance evaluation. Monthly. So, ang naghigpit ako doon kasi HR, lagi akong nire-report ang patungkol doon. May nag-function ba? May hindi ba nag-function? Siyempre kasi tayo, dapat yung nasa taas, pag in-implement mo, tuloy-tuloy na yung, smooth na yung proseso eh. Kasi pagka mayroong opisina o mayroong mga ilang empleyado na hindi nagfa-function, lahat yan, pilay. Diba? May tinatanong ko sila. Bumuha ko na isang secretariat, nag-hire ako ng isang guru na kung saan yun yung guru guide namin
na para i-remind kami no, kung ano yung job description namin. Nag-start ako ng 2019. Kasi syempre, ako, hindi ko naman masasabing alam ko naman lahat, di ba? Nag-hire ako noon simula 2019 hanggang last year yata. Pero ngayon tuloy-tuloy pa rin naman. Na para mga empleyado, mag-guide kami. Na magkaroon kami ng direction. Kasi kailangan na malaman bawat sulok yung mga dapat gawin eh. 'Di ba? Yung simpleng halimbawa, magkaroon ng programa sa health, dumaan si COVID. 'Di ba? Ano ba yung mga steps na kailangan nating gawin? Doon papasok din yung lahat ng lahat ng empleyado sa loob ng health center. Doktor, nurses, at mga ito pang mga medical staffs. Ano gagawin mo? Ano ka dito? Saan ka dyan? So, napaka-importante nun. Kasi isa lang dun ang hindi kumilos. Lahat yan. Diba? Yung, kumbaga, sa panguya nga, pag kulang ka ng ngipin, diba? Hindi yung mangunguya yan. Yung parang simpleng walis lang, pag tatatlong perasong walis ting-ting yan, nakakalinis ba? Hindi rin naman, di ba? So, kailangan madami, kailangan sama-sama. So, iyon ako. Sabi ko nga sa kanila, sabi ko sa mga empleyado nung nag-start ako dito. Sabi ko, nung una, nagsusorry ako kasi, syempre, nabigla rin sila dun sa pagiging para kang naging principal na kasi tayo mga millennials gusto natin maayos, diba? Kumbaga by the book, hindi naman natin 100% by the book, pero gusto natin maayos lahat. So ayun, nagkaroon ng direction at kaya ako sila din namamonitor, namamonitor ko yung tipong meron na kami nung ano yung tinatawag na group chat no? Lahat ng empleyado. Nung sila nakakausap, sabi ko, wag nila akong tingnan bilang mayor. Tingnan nila ako bilang isang empleyado rin. So, para na lalalaman ko kung meron silang mga problema, individual o problema sa opisina. Ayun, siguro, isang part yun na para ma-monitor at siguro ma-guide yung ating mga members ng pamahalaan. Bale, really hands-on po talaga kayo sa pag-monitor tsaka yung pag-build ng close relationships. Kailangan niya. Ayoko kasi nung layo ang loob eh. Ang hirap nun Ang hirap sa isang trabaho yun. Pag nga nagtrabaho no. Tapos kailangan nga lang eh. Di ba mayroong mga circle of friends yan, di ba? May mga kanya-kanyang grupo. Yung may mga mean girls, may mga doon, yung mga matatalino, yung mga ganun, diba? Sabi ko dito, ayoko nung parang para tayong nasa mundo ng marites eh. Diba? Basta tayo, gusto ko lang, nagtatrabaho lahat. At patas na nagtatrabaho lang. Ayan. Next po, for the last question, how would you describe your leadership style? More on, paghingi ng feedbacks. Kasi mas gusto ko yung nakakarinig ako ng negative kaysa sa positive. Positive, hindi ako naniniwala doon eh. Feeling ko sip-sip eh. Yun, totoo. Ay, vacuum. Sabi ko niya. Pagka naririnig, pagka sinasabi ang galing mo ngayon, vacuum ka eh. Ayoko nang ganun eh. Kasi, ewan ko. Mas gusto ko pa yung Mayor, yung ganito, mali yung ganito, yung sinabi mo ganun, mali. Sige, ayusin natin. Kaya siguro yung style ko. Bigyan niyo ako ng, yung simpleng, may program sa gym, pagkasalita ko, tatanungin ko yung mga sekretary ko, okay ba yung sinabi ko? Ganun. Hanggang ngayon, ganun ako. Kasi, gusto ko, hanggat kaya kong i-improve ko eh.
Diba? Di mali. Kung mali ako, di mali ako. Ayusin ko. At para mas alam ko pa yung mga kailangan kong gawin. Ayun, natingin ko dun in yung leadership style ko. And so, as we wrap up, I would love to thank you again po, Mayor Calderon, for giving us this privilege to learn from you, from your insights and experiences po as a great leader. And you've given us very valuable information po, knowledge that we all can learn from. Once again, I am Eliza Dadula from Far Eastern University, representing the 4th group of Section 4 in Leadership and Decision Making. And as a token of gratitude po, we would love to present to you our Certificate of Appreciation po.